palabasin yung media kapag magdidiskusyon na. Nandyan Nako. yung ang media pag photo op. Nako. Pagbubukas, i-convene, at pagkatapos mag-roll call, konting speeches, pagkatapos labas na yung mga media, kami na lang mag-uusap. Ang tanong, bakit ngayon lang kayo nagsalita ng ganyan? Di lang naman kayo ngayon naging senador. Anak ng tokwa, matagal na akong senador yan si Lacson, panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ganyan ang kalakaran, kung hindi pa magsasalita itong si Unga, ba't itong si Rodriguez, hindi pa kayo magkakaganyan. Kailangan nyo pang manghiram ng lakas ng loob dun sa dalawang individual na yon. Nako, usaping budget na naman ho ito panigurado. Interview nitong si Ping Lacson dito kay Manong Ted Filon. Isa ho sa mga pag-uusapan natin dito sa video na to. At kaugnay pa rin ho doon sa ilinabas na statement ng Malacanang na kung sakaling maglabas ng warrant ang ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa, ipatutupad daw ho nila ito. Alam na ho ng mga kababayan natin kung ano ibig sabihin yan, diversionary tactics. Dahil kaliwat kanan ang nangyayaring baha, napakaraming kontrobersya ang kinasasangkutan ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya ang gusto ho nilang mangyari, diversionary tactics. Ilihis natin ang usapan, dalhin natin sa ICC, dalhin natin kung saan-saan. Huwag natin pag-usapan ang kaliwat kanang baha na nangyayari ngayong mga panahon na to. Pero bago wala na yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong arrest warrant kay Bato. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pa rin inilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Nakikita ko pa lang ang pagmumukha nitong si Bersamin di ba? Pagmumukha ng isang mukha pa lang kontrabida no? Kay E.S. Bersamin, ang mga naunang pahayag niya ay hindi nangangahulugan na may umiiral ng warrant kundi isang hypothetical na sitwasyon lamang na kung saka Hindi, napilitan lang naman ho kasi itong si Lucas Bersamin. Nasambitin yung mga salitang ilinabas niya noong kainit-initan noong paglabas ng medical examination itong si Paulo Tantoco. Kailangan ho nating ilihis ang usapan. Paano ililihis yan? Banggitin ang mga katagang ICC. Ika nga. Di ba? At magpahaging na kung sakaling maglabas ng warrant laban dito kay Senator Bato, ipatutupad nila ito. Ganyan ho kakups tong administration na to. Walang jurisdiction, pero pag naglabas ng warrant, talagang i-honor nila. Pero pagka usaping interim release, naku, hindi namin tatanggapin yan. Magpapadala lang kami ng tao dyan, pero interim release, wala kayong jurisdiction dito. Ganyan ho kalakas ang saltek ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kaling may lumabas na warrant, ipatutupad ito sa pamamagitan ng proseso gaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na kung ito ay dadaan sa Interpol. Dagdag pa ni Bersamin, hindi babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito hinggil sa ICC, maliban na lamang kung may ilalabas na desisyon ang Korte Suprema kaugnay nito. If there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a yung mga statement, pahaging na ho yan sa ICC. Maglabas na kayo ng warrant ni Bato. Ipatutupad namin, basta padaanin nyo sa Interpol, kami nang bahala dyan, di ba? Yan ho ang signal ng sinisenyan. Makikipagtulungan kami sa inyo. Basta paikutan nyo kami, padaan nyo lang sa Interpol, kami nang bahala dyan, di ba? Yun ang pinapahagi member of the Interpol. Pues, kung ang pagiging member pala natin ng Interpol dahil sa mga ganyang klaseng bagay, anak ng tokwa, pag-aralan nyo na ho yan, yung kasunduan natin na yan. Kung yung saligang batas na natin, naaapakan na ng pagiging member natin na yan ng Interpol,
Mga senador, mag-isip-isip na ho kayo. Ginagamit na ho ng ang Interpol na mga walang yang kagaya ni Bersamin para paikutan ang ating saligang batas. Nakalagay sa saligang batas, walang dapat na marespeto ang karapatan ng bawat Pilipino. Kung merong nasasakdal, dalhin siya sa korte, wag sa ICC. Ngayon, kung ang sinasabi dito, mas makapangyarihan pa ang Interpol sa ating saligang batas, nako, meron ho tayong problema dyan na Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa bagay, alam naman ho namin, pagdating kung sakaling mangyari yan dito kay Senator Bato de la Rosa, hindi na ho ito case of first impression, Pagka inulit ng pangalawang beses yung pagkakamaling ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may kalalagyan yung mga walang yung opisyal ng pamahalaan na yan. Kasama ba si Bersamin dyan? Sino ba nagsasalita dito? Ibig sabihin, wala ring hiya si Bersamin. Matagal nang walang hiya yung mama na yan. Supreme Court, Chief Justice. Pero sa pagiging executive secretary niya na to, wala tayong nakikitang justice. Rekta ho tayo dito kay Babes Romualdez. Kaugnay ho ito sa ammunition factory na itatayo daw sa Pilipinas ng Amerika. Ano hong masasabi nyo dito? Meron nung binabanggit na kesyo economical advantage daw yun para sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan natin at pag-usapan natin. Okay? Well, I think that the first step that was taken was that the U.S. Congress has approved the production of ammunition in the Philippines. Obviously, we're open to that one because it's a good... Meron ba kayong close? Meron ba kayong tinatanggihan sa mga ino-offer sa inyo ng mga Amerikano? Meron mo ba kayong tinatanggihan? Bagong EDCA site, approve. Karagdagang EDCA site, approve. Wala problema dyan. Mga kagamitang pagdigma, i-deploy sa Pilipinas, approve. Meron mo ba kayong tinatanggihan? Hoy, Babes Romualdez, meron mo ba kayong tinatanggihan? Romualdez yan Anong aasahan nyo pagka Romualdez sa apelido? Natural, sinto-sinto yan. Merong way of being able to have a combination of both defense and economic cooperation between the Philippines and the United States. So setting up a production facility in the Philippines would obviously be beneficial for us economically also because it will create jobs. And it will obviously be a good hub for them to be able to produce what is required for our defense. So again, these are talks that we're pursuing together with our economic team. Kung for makakaganda sa ekonomiya natin, economic team, yung taripa na lang ho, paayos nyo yung taripa. Yung taripa na lang ho. Yung taripa na lang ho. Yung taripa na lang yung paayos nyo. Para wag ho kayong masabihan ng ating mga kababayan para kayong mga sinto-sinto. Diba? Ang labo ho nun mga kababayan. Magpapagawa ng ammunition factory para makapagbigay ng trabaho. Di ba pwedeng Tesla na lang ipatayo dito? Di ba pwedeng magpatayo na lang ng dito, pasilidad ng Google? Para sa kanilang mga data center o kung ano pa man. Hindi ba pwedeng Amazon na lang yung logistic ng Amazon magkakaroon ng trabaho mga Pilipino dito sa bahagi ng Asia na to? Hindi ba pwedeng ganon? Dapat talaga pagawaan ng bala. Anak ng tokwa. Ito, ewan ko lang hindi ko alam kung akin lang tong sentimiento na to. Yaang bang pakay ng mga Amerikano na yan na pagpapatayo ng pagawaan ng bala ng Pilipinas para ba sa ikabubuto ng ekonomiya o para maitulak ang interes ng kanilang bansa dito sa bahagi ng Asia na to? Ito, napapaisip lang ako. Kasi marami naman pwedeng ipatayo. Hindi ba pwedeng magpatayo ng factory dito ano pa bang mga malalaking kumpanya dyan sa Amerika? Magbigay ko kayo ng halimbawa dyan sa comment section. Yun, yung sinabi nung isa nating kababayan. Hindi ba pwedeng yung Facebook magkaroon ng dito, data center o opisina na talagang yung tipong makakapagbigay ng trabaho, ganon? Hindi ba pa pwedeng ganon?
Pagawaan ng bala para sa ikagaganda ng ekonomiya. Anak ng tokwa. Para wag kayong masabihan na para kayong mga sinto-sinto. Ayusin nyo yung mga sinasabi nyo. Yang pagawaan ng bala, kailanman, hindi pwedeng sabihin na para makabuti ng ekonomiya, makapagbigay ng trabaho. Napakalaking di ba? Yaan, for mabilis ang deployment ng kanilang mga ammunition kung sakaling magkaroon ng bakbakan ang China at Taiwan. Huwag na natin ibahin ang usapan dito. At yung mga ammunition factory na, hindi yan para sa West Philippine Sea. Anong pakatandaan ninyo? Para ho yan sa girian ng China at Taiwan. Hindi ho yan para sa atin. Para ho yun sa mga karating bansa natin. Gagamitin yung mga ammunition, gagawin yung ammunition dito, gagawin sa atin, pero ang sole purpose, para ipagtanggol yung kaibigang dikit ng Amerika na kaaway ng China. Hindi tayo yung kaibigang dikit. Kasi maya't maya, pinapatawan tayo ng mga panibagong taripa. Hindi ho free ang visa ng mga Pilipino sa Amerika. Kailanman hindi tayo naging kaibigan ng Amerika. Tayo ho mga aso. Umaastang aso ng Amerika. Kung anong gustong mangyari, ang ating bansa, umaastang aso ng Amerika. Kung anong gustong mangyari ng Amerika, tahol naman ang tahol ang administrasyon. Hindi ko pa alam na humindi itong administrasyon na to sa gustong mangyari ng Amerika. Panibagong EDCA, no problem. Panibagong balikatan, no problem. Deploy tayo ng mga kagamitang pandigma, no problem. Meron bang hinindian itong administrasyon na to sa mga anong kapalit na binigay ng Amerika? Panibagong taripa, walang humpay na taripa. Anak ng tokwa. Yung mga imported goods galing Pilipinas, tinaasan ng taripa. Imported goods galing Pilipinas at yung mga imported goods galing Amerika. Di ba magkabilaan yun? Taripa lang ng taripa. Anak ng tokwa. Pambiraw talaga tong na to. Hindi ko alam. Hindi malinaw sa akin. Kung talaga nga bang for economical yan na ikagaganda ng ating ekonomiya ay ang pagtatayo ng ammunition factory na yan. Factory kayo lahat, mga walang hiya kayo. Gagaguhin nyo na naman ang sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. Kung saan ang interest na sambayan ng Pilipino ang maitutulok dyan sa buwisit na factory na yan. Hindi. Tanggapin na natin ang katotohanan na nakasangkapan lang tayo para sa mga Amerikano. Hindi tayo tinuturing kaibigan. Una sa lahat, kung kaibigan tayo ng mga yan, dapat wala tayong visa kung pupunta tayo doon. Kung kaibigan tayo ng mga yan, hindi maya't maya pinapatawan tayo ng taripa. Hindi kung kaibigan tayo ng mga yan, sila yung hindi tayo naagawan diyan sa West Philippine Sea nung panahon ni Noynoy Aquino. Hindi nagkaroon ng hindi tayo binitawan diyan sa West Philippine Sea. Nung nag-a-advance sa nung nagkaroon ng usapan na mag-atrasan, dapat hindi tayo sinabihan na umatras na kayo. Hindi, dapat manatili kayo diyan. Nanalo kayo sa arbitral ruling. Anong ginawa ng Amerikano? Atras kayo. Atras daw mga Chino. Hindi inonor ng mga Chino. Pinakinggan natin itong mga siraulong Amerikano na to. Anong nangyari? Ayun. Doon na nangyari ang pinaka-natatakutan ng lahat. Malinaw na ho ba ngayon na hindi tayo kaibigan ng mga Amerikano? Kung tingnan nila ang Pilipinas, isang isla dito sa bahagi ng Asia na pwede nilang deployan ng kung ano-ano. Mga tinuturing ho tayong kasangkapan, hindi kaibigan. Kung kaibigan, hindi tayo papataw ng taripa. Kung magka-problema tayo, alas 4 pa lang, mabilis pa sa alas 4, nakaresponde sila. Hindi tayo kaibigan ng mga walang yan. Huwag ko kayong maniwala sa mga anak ng toka. Bahala kayo dyan. Dito ako tayo kay Manong Ted. Kapag pinag-uusapan na po natin yung pagbabalik din nung sakripisyo po ng ating mga magulang sa atin, definitely lalabas at lalabas nga po ang pagiging anak natin at pagiging responsableng anak po natin. Tama ho yan. Tama Sige. yan. Senator Ping, kung mamarapatin po ninyo, nabanggit niyo itong mga subcommittee, committee po in the Senate. Mawalang galang lang po, tatanungin ko lang po ito. Ngayon po kasi mukhang sinasabi,
na kayo po ay magiging bahagi na ng minority. Di ko alam kung baka magkakaroon ng mga pagbabago pa come Monday. Pero kung sakasakali ho ba na kayo'y minority, wala na ho kayo talagang chance na makahawak po ng komite, mag-chairman ng komite, particularly ng Committee on Finance? Ang miyembro naman ng Committee on Finance sa Senado, halos lahat kami. Actually, lahat kami eh. Yan, Finance, Duribon, yan ang membership talaga, napakarami. So, maski hindi chairman, sigurado miyembro ako ng Committee on Finance. Yeah. So, naandun ako. At maski hindi naman miyembro, hindi lang pwede naman mag-attend sa committee hearing, hindi ka lang makakaboto sa mga motion, sa mga resolution, pero makapag-participate ka naman. At yun naman hindi ko naman talaga iiwanan yung akin tungkulin, lalo na sa pagbabantay ng national budget. Opo. Maari ho ba lang namin pong maunawaan, Senator, ano ba ang kagandahan kung kayo mismo ang Committee on Finance Chairman kaysa sa miyembro lamang? Kung mamarapatin po ninyo. Malaki kasi siyempre mas malaki yung influence mo. Ikaw kasi yung ikaw magsasabit ng committee report, of course, subject to the approval or confirmation ng mga kasamahan mong miyembro. Pero napakalaki ng influence ng chairman. Ikaw ang nag-set ng mga committee hearing, ikaw magde-defend sa floor, at ikaw din yung mangunguna sa bicameral conference. Nabanggit ko na rin yung bicameral conference, Ted. Again, nirefile ko ulit itong panukalang batas, gawing transparent yung people's participation. Kasi alam mo naman, Ted, galing ka naman dyan. Yung BICAM, bulungan BICAM yun eh. Na palalabasin yung media kapag magdidiskusyon na. Nandyan yun ng media pag photo op. Magbubukas, i-convene, at pagkatapos mag-roll call, konting speeches, pagkatapos labas na yung mga media, kami na lang mag-uusap. At Ang tanong, bakit ngayon lang kayo nagsalita ng ganyan? Di lang naman kayo ngayon naging senador. Anak ng tokwa, matagal na akong senador yan si Lacson, panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ganyan ang kalakaran, kung hindi pa magsasalita itong si Ungab at itong si Rodriguez, hindi pa kayo magkakaganyan. Kailangan nyo pang manghiram ng lakas ng loob dun sa dalawang individual na yon. Anak ng tokwa, walang yang yan. Hindi kayo na yung magaling, kayo na yung crusader ng good governance, kayo na ang tagapagtanggol ng mga hindi. Tagapagtanggol ng budget ng tagapagtanggol ng mga kurakot. Hindi, tagapagtanggol ng budget ng sambayanan, di ba? Kayo na. At pag nag-usap na yung mga bicameral conference committee panel, sasabihin na lang, mag-form na lang tayo ng small group. Ay, pag sinabi small group, ito na lang yung appropriations committee chairman at saka yung finance committee chairman Senado. At pag nagbalik, isang katakot-takot na pagkakapal-kapal na libro ng mga pahina na pagpipirma sa lahat. At pag hindi ka naman nagpirma, napaka-kontrabida mo kasi baka mag-reenacted yung ating budget susunod na taon. So, parang under pressure ka, pipirma ka na hindi mo naman halos nabasa. So, mas mag-iinam na yung bukas sa publiko, bukas sa media, may transcript. Kasi alam mo rin naman, Ted, walang transcript yung Opo, Kasi nga, bulungan ba kami. Opo. So, para mapatino. Kaya nung nabasa ko yung sinabi ni DBM Secretary, Pangandaman, sinabi niya na binilinan niya yung mga iba't ibang cabinet secretary, wag na kayong mag-apila, manghingi ng kung kani-kaninong congressman o senador. Kasi diyan nagsisimula yung patakot-takot na insertions, patakot-takot na realignments na walang basihan, na hindi ma-implementa kasi nga, hugot sa hangin, supplier-driven o kaya contractor-driven. Kinukuha lang, dahil ang unang iniisip ng ibang mga mambabatas, yung mga self-aggrandizing legislators, saan ako kikita rito? So, nangyayari, kung hindi misuse, unused yung appropriations. Ang dami nasasayang sa pera. Alam mo, Ted, ito yung realidad natin ngayon. Hindi ko alam kung updated itong ganitong datos. Ang ginagastos natin araw-araw, 16 na bilyong piso. Ang kiningitan natin araw-araw, 12 bilyong piso. So, dapat umutang tayo araw-araw ng 4 na bilyong piso. Ito, I think, 2023 pa yata. Ito, 2024 na datos. Isipin mo, Ted, ilan na yung utang natin ngayon? Pagkadami-dami na. Kung magpapatuloy ito, manggil yung ating national budget at hindi maaawat, hindi maampat yung pagwawaldas ng pera. Baka dumating yung panahon
na hindi tayo makakasustina, baka umabot tayo sa 6 billion na yung utangan natin na araw-araw, 8 billion na utangan natin, 10 billion araw-araw. Sana tayo pupulutin, Ted. Kilabutan tayo lahat. Kilabutan daw ho tayong lahat. Di sana dapat di na natin muna pinagawa yung Senate building. Para kahit paano hindi tayo kikilabutan lahat. At kaya, sa about time, na magising naman tayong lahat, pantayan natin yung ating national budget. Kasi ito yung lifeline ng ating ekonomiya, if not the country itself. Sisingap-singap tayo pagka hindi na tayo makabayad ng utang, ang labas natin Argentina. Isang sakong pera ang dala natin sa grocery para tayo makabili ng mga noodles at mga sardinas. Huwag na sana tayo mabot sa ganun. Magising na sana tayo na itong budget, hindi ito yung porket sinabi natin nasa budget, hindi. Tanggap na natin yan, talagang ninanakaw nila yan. Dapat hindi ganun ang attitude ng ating mga kababayan, Ted. Lahat tayo may taya rito. Opo. Kaya nga, O bantay daw tayo ha, bantay tayo. Bantay ho kayo, anak ng tokan. Tagal na nating nagbabantay. Doon nga. Nung maabot na nga sa petition sa Korte Suprema, wala pa rin nangyayari nung bantay-bantay. Pinapadeklara na nga ang constitutional itong 2025 budget, walang nangyayari. Anong bantay-bantay? Bago nga yan pirma ng presidente, sinabi na natin, falsifikado itong budget na to. Anong bantay-bantay? Anong nagawa ng sambayanan? Tama si Marcoleta. Abogado na kumukwestiyon sa Korte Suprema. May nagagawa ba tayo kaugnay niya sa budget na yan? ako Wag mula ba? sa pool talagang ang tinututukan ko, national budget. Nagsimula tayo sa Mulat sa pool. Mulat sa pool! Yang baykam-baykam na yan, nanghihiram ka pa ng lakas ng loob dito kay Ungab at kay Rodriguez bago ka nagsalita ng ganyan? Mulat sa pool, ganon? Luloko mo na alam naman mo, kami. yung unang budget year ni dating President Gloria Macapagal Arroyo, 2002 budget yung kanyang unang budget year. 800 billion pesos lang ang national budget. Naka-survive naman tayo eh. Umabot ng 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion. Ngayon 6.7, 6.8 halos trillion. Anong nangyari? Walang major infrastructure, walang pandemic, walang programa ang pamahalaan sa kung ano pa man, pero walang umpay ang pangungutang natin. Tapos magpapatayo ng mga pagawaan ng bala sa Pilipinas para daw ikagaganda ng ekonomiya. Palakpakan ho natin ang mga bangag sa pamahalaan, anak ng tokwa. Pilipino! Kailan ho kayo gigising? Alam ko marami sa mga kasama natin dito, baka mayroong naligaw. Di ba? Ganyan ho. Hindi ko sinisiraan ng pamahalaan. Hindi. Pro-government tayo. At pro-government ho tayo. Ang kinukontra ho natin dito, yung mga anomalyang nangyayari sa ating bansa. Pero ang tanong, ano ba tayo? Gusto ba nating mapabagsak ang ganito o mapagagsak sila? Hindi ho. Ayusin natin yung mga problema, yung issue. Issue-based lang. Halimbawa lang sa ammunition factory. Para sa Pilipinas o para sa Amerika? Okay, ganito na lang. Para mas madaling maintindihan. Para mas mahirapan kayo na. Kung yan, 10 puntos ang may papanalo sa pagpapatayo na yan. Ang lahat ng puntos na yan, majority, mapupunta sa Amerika. Kunyari, 10 o advantage at saka disadvantage. Sino bang mas makakakuha na mas nakararaming puntos? Ang nangyayari ko dyan, siguro 7, 8, 8-2. 8-2 ang laban. 8 advantage sa Pilipinas at lahat yon dalawa lang ang disadvantage sa Amerika. 8 ang disadvantage sa Pilipinas, dalawa lang ang advantage sa atin. Ano yung advantage sa atin? Siguro yung sinasabi nitong si Babes Romualdez na para sa trabaho. Dahil nga naman puro wala silang magawang trabaho, kaya gagawa sila ng paghawaan ng bala para makapagbigay ng trabaho. Ganun no sila katindi. Ganun no sila kasinto-sinto dito sa atin. Naknanto. Sakit sa ulo. Ted, Opo. di ba nalulubak pa rin tayo sa kalsada? Di ba nasisira pa rin yung ating mga sasakyan dahil sa konting ulan, Opo. kung hindi baha, ang daming lubak, ang daming patol. Nakita ba natin yung pinag-imbesta natin? Alam mo, hindi naman masamang mangutang, hindi masamang mag-invest.
i-invest natin ng tama na may ROI, ibig sabihin, makikinabang tayo sa foreign investments, makikinabang tayo sa infrastructure, sa ibang bansa natin. 5 layers na yata yung mga kalsada. Tayo, skyway, tawag natin, skyway. Parang abot na sa langit, pero isang layer yun nakaangat sa ground level eh. Opo. Tapos araw-araw sa EDSA, magkano nawawala? Diba sabi ng DBP ba o ADB? Yan. Oh. JICA. Ito, datos JICA. patunaw na 2.5 billion pesos a day ang opportunity loss dahil sa traffic sa EDSA. Oh. Opo. Matagal na ito, Ted. Siguro 2000, 2001 pa yan. 20 years ago. Yes, sir. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang traffic sa EDSA. So, mali ang investment natin. Senator Ping, dito po sa sa inyong panukala nga sa Transparent BICAM, alam namin panukala pa lang yan at mahaba-haba pa ang biyahe niyan kung talaga pong maaaprubahan. But dito po sa pagbabansay sa 2026 proposed budget, paano po yun, Senator Ping? Kasi nga kung hindi po kayo ang chairman at kayo'y magiging miyembro lamang ng finance at nasa minority kayo, doon sa usapin ng nangyari ngayon, kaninyo, di ba, mangled beyond recognition, dito po kasi ang balita namin, bagamat may chairman sa House Appropriations Committee chairman po dito sa Senado, pero dito ho ang nag-usap lang yung mga tauhan na lang nila at nagkatawagan sa telepono late night at sinasabi na ito na yung mga insertions. So, kapag po ganyan ang sitwasyon na hindi kayo Committee on Finance, paano po kayo magiging masyadong aktibo at masuri nyo yung budget bago po man lang isa lang sa magkaroon ng BICAM report? Paano kayo makakagalaw doon kung sakasakaling miyembro lang po kayo? Can you demand presence, kumbaga? Yeah, sa interpolation, papasok. Kasi doon ko inilalahat, natatanda mo, Ted, sa mga budget deliberations namin, lalo sa plenaryo. Pino-point out ko lahat yung kamalian. Binabalikan ko yung hindi lang budget last year, kundi mga 2 years ago na budget, binabalikan ko pa, kino-compare ko. Sa ngayon nga, Ted, simula nung naproklama ako nanalo, nagsimula na kami mag-research ng mga staff ko. Sabi ko, pag-aralan na natin kasi 3 taon tayo nawala, hindi natin nasundan yan. Wala tayo sa ground. Hindi natin alam na nangyari dyan. Ang makikita lang natin dyan, budget books. Pero pag-aralan na natin, balikan natin yung GAA 2024, 2025. Sa ngayon, nasa 2025 budget pa lang kami. And marami na kami nakita na dapat itama. Marami talaga. Alam mo, flood control, nagbali ka na naman with the vengeance. Alam mo, merong isang, hindi na babanggitin yung lugar, Ted. Merong isang maliit na bayan. Alam mo yung kanyang, sabihin natin, flood control o irrigation o kung ano man. 10 billion pesos. Isang napakaliit na bayan at isang maliit na barangay, 1.9 billion pesos. So, ito yung sa 2025 budget, ito yung pag sa interpellation o sa committee hearing, tatanungin ko yung concerned agencies o doon sa yung sponsor ng budget, paano ginastos ito? Paano gagastusin ng bayan na merong 10,000 population? Yung paano pagka sinabi sa'yo ni Marcos Jr., Brad, sinama kita nung huling mais ka, alyansa ka, bakit mo kukwestiyonin yung barangay na yan, di ba? Yung pesos. Sino naglagay nito? Kasi pinag-aralan namin yung bayan along the riverbank. Pero hindi na naman isang bayan, Ted, ang nasa riverbank. Ang nakita namin, at least 4 na munisipyo, 4 na municipalities along the riverbank. Bakit isang bayan lang binigyan mo ng 10 billion pesos? Di ba bahain din yun? Kasi aagos din naman yung tubig pagka binaha yung kabilang bayan, karatig bayan, malulunod din yung mga tao sa bayan mo. May 10 billion ka. Ito yung mga distorted na mga appropriations na dapat i-point out. Kasi sa akin, Ted, tama na yung put them on notice na merong nakikialam, na merong nag-aaral, na merong nakukuhan datos, na tatanungin kayo. Kaya gano'n din ang nangyari in previous years na pag nag-interpellate ako, marami ako pina-PowerPoint ko pa nga, di ba, yung bahay na nakalagay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung... kahit hindi niya suportado yung si Chis Escudero. Oy, Chis, bigay mo na kay Lacson yung yung budget. Bigay mo na, bigay mo na kay Lacson yung budget. Kahit na hindi siya kasama sa majority. Kahit di kanya sinusuportahan, bigay mo sa kanya.
Yun ba gusto mangyari? Hindi yung ganun gumagana sa Senado. Kung gusto nyo ng chairmanship, kung gusto nyo ng pwesto sa mga committee, gusto nyo maging chairperson dyan, aba, alam nyo na gagawin dyan. Kaso, yung barko na yun, matagal nang umalis yun. May hindi na pwede yan. Meron nang hahawak sa budget at yung hahawak, hindi ko naman sinasabing hindi kayo magaling. O siguro hindi ko naman sinasabing hindi malakas ang loob nyong questionin yung mga bagay na yan. Siguro ngayon na lang lumakas ang loob nyo dahil nagsalita na si Ako pati itong si Rodriguez. I mean, hindi Ako, itong si Ungab at saka itong si Rodriguez. Kaya ngayon malakas ang loob nyo. Ganyan talaga buhay. Right of way. Samantalang hingi sila ng hingi ng budget ng right of way. At that time, I think, meron silang hindi pa nagagastos na 11 billion, yung DPWH. Humihingi na naman sila ng 22 billion. So sabi ko, meron pa kayo 11 billion, nanghingi na naman kayo ng 22 billion. And yet, itong bahay na ng mag-asawang matatanda, pinapaikot-ikot nyo, ayaw yung bayaran yung right of way. Kaya hindi tuloy passable yung kalsada kasi nakaharang yung bahay. Ito yung mga example, Ted, na binabanggit ko lang, na maski miyembro lang ako, majority or minority, may boses pa rin ako. Isa ako sa 24 na senador. Opo. Well, may boses po kayo, nakapagsasabi po kayo, pero at the end of the day kasi, kung ano po yung budget na maaari niyong kontrahen, maaari kayong makipagdebate dyan for the longest time, pero at the end of the day, yung Finance Committee Chairman, siya din at saka yung APRO sa House, pati yung BICAM na kausap nila dito, ang magpe-present sa plenaryo nung budget na aprubahan. Mabuti kung may impluwensyahan nyo. Kasi iba kung ikaw yung chairman, ikaw mismo hindi ka papayag, di ba? Kanilang gagahasain yung budget kung ikaw ang chairman mismo. Pero kung member ka lang, at the end of the day, yung di majority, boboto pabor dun sa budget. Di ho ba yun ang pinakamasamang, dyan? Ito ho yung hindi maganda mangyayari kapag ho ganyan na sila lang ang mag-uusap eventually po at aprubahan ng majority. Hindi rin naman kasi binabalikan ko yung may mga snippets ng, may mga video ko, footages kami ng mga interpellations sa floor. Marami ako nabago. Halimbawa, tulong-dunong. Sabi ko, meron na tayong Free Tertiary Education Act na kung saan libre na yung matrikula. Bakit kailangan mamudbud pa yung mga congressmen, mga senador ng pera, ng cheque sa mga scholar? Okay. Sakop na ito ng Free Tertiary Education. Napatanggal ko yun. Opo. Nawala. Okay. Kasi yung tulong-tulong, wala namang pinaghuhugutan yun eh. Yung whimsical yun eh. Arbitrary yun eh. Kung sino maituro o anak ng leader. So bigyan natin ng scholarship maski bobo o maski hindi qualified. Opo. So ganun din. Yung aming yung huling budget BICAM namin, magkakasama pa kami ni na Senator Frank Drilon. Kami yung nasa Senate panel. Napatanggal namin yung flood control na budget. Sabi namin, tigilan natin yung flood control, yung mga dredging kasi waste of fund. Napatanggal namin yun. Kaya lang, siyempre, nawala kami sa Senado, bumalik. At nang bumalik, galit na galit pa. Sige po. Anyway, Senator Ping, sige po. Okay. Anyway, maraming salamat dito kay Senator Ping Lacson. At least kung malakas na loob niya, makakatulong ho siya sa mga pinaglalaban natin. Wag lang sanang sa interview lang na ganyan yung at least ang hirap kasi baka, 'di ba? Sa bagay sanay naman tayo kay Lacson. Wala tayong expectation sa mama na yan. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.